Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa, and this is Solution with Laverne Ducot. Of course, that's me. Ako po ang inyong kaibigan, kasama. At sasamahan ko po kayo mula ngayon hanggang mamaya. Actually, kanina pa kasama na po namin kayo. At sa ngalan po ng aking pamilya, nakasama ko dito sa aming church studio, ay bumabati po kami sa inyo ng isang mapagpalang umaga, tanghali, hanggang gabi. At once again, salamat po for joining me tonight. At alam ko pong hindi po kayo magsasayang ng oras dahil ang ganda po natin mga pag-uusapan. At ito nga pong programa nagbibigay ng tugon sa ating bawat tanong. At syempre pa, ang tugon natin pong ibabahagi po sa inyo, hindi po manggagaling sa inyong lingkod. Ito po ay manggagaling mismo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, ay gusto ko munang batiin din lahat ng mga kababayan po natin sa buong mundo. Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, sa amin pong pagbati ay isang mapagpalang umaga, tanghali, hanggang gabi, hanggang hating gabi, gaya ng sinabi ko kanina. At maraming salamat po dahil patuloy po kayong sinasamahan kami. Even po, may mga nababalitaan kami kahit po gabi sa kanila o madaling araw, tayo po ay sinasamahan para mag-Bible study. Yung iba naman, pinapanood na lang sa replay. At salamat sa Panginoon dahil biyaya po yan na amin pong nababalitaan at ipinapaalam din sa amin. And of course, binabati natin lahat ng ating mga kababayan na nanonood sa ngayon sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dahil tayo po ay sumasanyo every night at 7, or I should say, every Tuesday night at 7:30. Kaya naman, kami po ay natutuwa dahil kahit medyo yung iba ay kauuwi lang sa bahay or nasa labas pa ng bahay, ay pinapanood tayo sa kanilang mga cellphone. And pwede rin po nating ibahagi ang ating programa kung kayo po ay naniniwala at napapagpala ng sa gayon ay pati po yung mga kaibigan natin, kakilala, at higit sa lahat yung mga pinamahal nating kapamilya ay makapakinig din ng salita ng Panginoon. At ito po ay bubusog sa kanilang mga nagugutom na mga kaluluwa. And before tayo po ay dumako sa ating pag-aaral, gusto ko muna batiin po lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays, especially yung amin pong mga kaibigan. And siyempre, kayo rin po mga, bagaman hindi namin kilalang ng personal, kami po ay nakikibati isang mapagpalang kaarawan po sa inyo. Kung kayo po ay nagsa-celebrate ng inyong mga birthdays today, anniversaries, o anuman pong monthsaries po yan, kami po ay nakikigalak po sa inyo. And of course, binabati ko po ng belated happy birthday nito nakalipas na 16 ng Enero, si Sister Presi Mangila. At salamat po dahil nakasama namin siya last Sunday. Sister Presi, I hope you're watching today. Pasensya na, but medyo belated na yung aking pagbati sa inyo. So once again, happy birthday. Ito nakalipas na 16th ng taong kasalukuyan. Of course, blessed birthday din kay Sister Agnes Baniked. Maraming salamat po sa inyong buhay at kayo po yung nakakasama natin sa ating programa. And tomorrow naman po talaga napaka-special dahil magsa-celebrate po hindi lang ng mga birthdays nila, kundi wedding anniversaries po nila. And I'm talking about sila Brother Joel and Sister Sally Rayo. Happy birthday mga kapatid. Kayo po ay talagang pagpapala sa aming mga buhay. At hayaan nyo, susurpresahin na lang namin kayo. At maraming salamat po dahil ito pong pakikipagkaibigan natin sa bawat isa ay talagang pinagyaman ng Panginoon. Sa ngalan din po, hindi lang na aming buong pamilya, kundi ng buong church dahil sila po ay hindi na iba sa ating sambahan, ay talaga po nakikigalak at nakikipagdiwang sa iyong pagsa-celebrate ng iyong mga birthdays and wedding anniversaries bukas. You heard it right. Sabay po yung kanilang birthday at saka yung kanilang wedding anniversary. I believe kanila pong ika-23rd na bukas ng anniversary nila, wedding anniversary. At hindi ko na babanggitin kung ilang taon na sila. Although magkasing edad po sila. At salamat po sa inyong mga buhay. And of course, binabati rin natin at pinapasalamatan natin lahat ng mga kaibigan natin at ang mga bago nating kaibigan na kasama tonight. Of course, Sister Andeng, maraming salamat. Kasama rin po natin sila Sister Eleonora Dacumos. At gusto ko rin batiin, I hope she's watching tonight, si Nanay Marcy Platilla. At binabati rin po natin ang kanyang hubby, si Sir Donnie. At nawa po ay mapagpala kayo sa inyong mapapanood at mga pag-uusapan natin mamaya. And of course, binabati ko rin na kanina lang na nakilala ko siya, si Sister Faith Isaac. So maraming salamat. I hope you're watching tonight. Salamat po sa inyong mga buhay. Binabati rin natin
sila Sister Rosal Camara. Good evening po, sabi niya. At siya po ay kaibigan ni Pastor Willie Tiongson Laigo. Maraming salamat, Pastor Willie. Siya po ay kaagapay natin sa ating programa. Of course, pinabati rin natin si Sister Betty Bergado. Blessed evening po, Pastor Laverne, sa lahat ng nakikinig ngayon. Watching from Solano, Nueva Vizcaya. Mga kababayan ni Pastor Willie, maraming salamat po, Sister Betty Bergado, for joining us tonight. And we're hoping na yung mga kapatid natin dyan sa Nueva Vizcaya ay one of these days, makakapasyal po kami dyan. Brother Edison Salcedo Iguis, blessed evening din po sa inyo. Of course, Sister Marisa Remo Paganpan, binabati po natin ang kanyang hubby, si Brother Ruel. At binabati rin natin, blessed evening din sa iyo, kapatid, Sister Nika. And of course, si Kuya Jason Encarnacion. At maraming salamat. Sabi ni Sister Sally, na-surprise kami. Happy birthday, Sister Sally, once again. Advance happy birthday. And salamat po sa inyong mga buhay, sa inyong pong pagbabahagi ng ating programa. And binabati rin natin. Good evening din po, Pastor Ann Bunya. Maraming salamat po for joining us sa ating Bible study. And we're hoping, ako personally, I'm hoping to meet you in person, Pastora. Nakikita ko at nanonood din ako ng kanyang broadcast, ng kanyang Sunday service. May mga pagkakataon. Maraming salamat po. Of course, good evening din po sa inyo, Sister Dang Guevara. Si Sister Dang, nabalitaan natin last Sunday sa Taytay. Nandun po sila. Well, iba to. Ayun, okay. So, kapangalan. It's a prank. At Sister Emmy, siya raw po ay nakikinig. Maraming salamat. Of course, Ate Jackie Alcantara, see you tomorrow. Tayo ay may susurpresahin. Blessed evening to all, sabi ni Sister Maria Dolores Santa Ana. And of course, salamat din at kasama natin. Of course, lagi naman, Sister Mylene Petalino Magadia. Nasa Philippines pa rin ba, Sister Mylene? So, Sister Mylene, enjoy po ang inyong pagbabakasyon sa Pilipinas. And thank you, Pastor Laverne, sa pagbati sa amin ni Pastor Willie. Sabi ni Sister Rosal Camara. Siya naman po ay from Tondo, Manila. Wow, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin tonight. And God bless po, Pastor. Sabi ni Brother Yet Lee. Anak kaya ni Jet Lee, si Brother Yet Lee. Yan. Oo nga eh. Long hair na po, Pastor, para medyo makatipid sa pagpapagupit. Alam niyo na. Yan. So, mga kaibigan, sa mga kapatid natin na once again, kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba nating ibahagi yung ating programa, paki-share sa inyong mga minamahal sa buhay. And of course, bago tayo magtuloy-tuloy, pinabati rin natin si Sister Gia Castro. Nanonood siya ngayon. Inaanak ni Sister Sally. So, thank you po for joining us tonight. At sa mga kaibigan po nating nanonood, ay nais po namin na sagutin din po ninyo ang ating tanong at napapanahon po ito. Of course, dito lang yan sa inyong programang babalik po tayo sa ating programa and this is Solution with Laverne Ducot. Ang oras natin, 44 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At maraming salamat sa mga kaibigan natin, kahit po na mga kaibigan natin nasa labas ng Pilipinas ay sinasamahan tayo. At as promised kanina, yung ating pag-uusapan ay napapanahon. Kasi ito po ay patungkol sa pananalangin. So ang ating pong message title for tonight, it's Why Pray? So, gusto ko pong maging interactive yung ating mga pag-uusapan. Ito yung ating question for tonight. At gusto ko rin pong malaman kung meron po kayong mga nilalaman ng inyong loobin. So, please answer this question. Why pray if God knows what you need before you ask Him? So, once again, this is our question for tonight. Why pray if God knows what you need before you ask Him? Bakit pa kailangan manalangin kung alam naman po na ating Ama sa Langit yung ating mga kahilingan o mga pangangailangan bago pa man natin sabihin. So, why pray? So, please pakisagot po ito at ilagay po sa ating comment section ang inyong mga saloobin, paniniwala o haka-haka. Huwag po kayo mag-alala. Ay, sasagutin po ito sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito. Alam niyo, bilang pagsisimula po, napakabuti po ng Panginoon. Ba't ko nasabing napakabuti ng Panginoon? Dahil ang naisin po ng Panginoon sa atin na meron tayong dapat tinatahak na ritmo
or ridden. Sabi nga niya in Matthew 11:28 until 30, dapat po kung tayo po ay sumasabay sa Kanya, yung Kanyang yoke ay nilalagay natin sa ating mga balikat. Sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light. So kung tayo po ay sasang-ayon, sasabay sa Kanyang ritmo, ang buhay po natin ay hindi dapat nagmamadali. Dapat hindi tayo yung bang nakikipaghabulan, nakikipagpaligsahan. Hindi po dapat. Kasi po ang buhay natin bilang mga mananampalataya, since tayo po ay meron pong yoke na sinusundan, kung ano po yung yoke na nakasuot sa ating Panginoong Hesukristo, yun din po ang suot-suot natin. At ang nais niya ay maranasan natin ang buhay sa araw-araw, mga kapatid, buhay na malumanay. So ito yung ritmo natin. Kasi di ba, even po yung mga nagsasayaw, para graceful ang galaw mo, hindi ka rin basta-basta nagmamadali. Kahit mabilis yung tugtog may rhythm po iyan. So ang gusto po ng Panginoon na ritmo natin, yung dahan-dahan. Hindi nagmamadali, hindi aligaga, hindi natataranta. Amen. Ito po yung paalala sa atin na Isaiah chapter 28 verse 16b. He that believeth shall not make haste. Sila pong mga nananampalataya sa ating Diyos na minamahal tayo, hindi po talaga nagmamadali sa buhay. Kasi sabi nga ng Panginoon, di ba? My peace I give you. My peace I live with you. Ito po yung kapayapaan na hindi po kayang ibigay ng mundo. So even po ang Panginoon, nung kanya pong iniwan ito sa kanyang mga disipulo, ang kanyang kapayapaan in John 14 verse 27. Hindi siya nagmamadali, bagaman alam po niya na masidhi po na talaga namang karimari-marin po ang kasasapitan niya ilang oras mula po nung kanilang pagsasama-sama sa upper room. Pero wala po tayong mababasa na siya po yung nagmamadali, natataranta, naging aligagabat. Sabi pa niya, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Maya-maya lamang po, ilang oras po ang lilipas ay magdurusa na siya at ipapako na siya sa krus. So ibig sabihin, ito po ang naisin ng Panginoon para sa atin. Kaya po nasabi kong sadyang napakabuti ng Panginoon. At kapag kayo po ay namumuhay sa nananaga ng pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon, dahil malinaw sa atin na yung bawat tinatanggap nating pagpapala ay ina-acknowledge natin bilang biyaya. Abay talaga naman po ang buhay natin ay hindi tayo nagmamadali, hindi tayo nakikipagsapalaran, hindi tayo, alam mo yung parabang nakikipagkompetisyon sa mga tao, hindi tayo nakikipaglaban, hindi tayo nagpapagal. Kaya nga po naniniwala ko personally, ang mga mananampalataya, hindi talaga tayo nag-work hard but we work diligently. Magkaiba po yun. Yung nag-work hard, talaga namang piniflex niya yung kanyang kakayahan. Pero ang nag-work with diligence or working diligently, talagang umaasa po tayo sa karunungan at sistema ng Panginoon. Amen. Kaya nga po, yung atin pong mga ginagawa sa buhay, dahil alam natin tayo po ay kumukuha lamang po ng biyaya sa Panginoon. At pag sinabi natin biyaya, wala tayong ambag. At alam natin, kahit po meron tayong mga kanya-kanyang trabaho, hindi tayo nakikipagkompetisyon, hindi ka nakikipagsapalaran, hindi ka nakikipaglaban, kaya nakikita mo ang buhay mo, ang takbo nito, ang ritmo nito ay marahan. Hindi nagmamadali. Dahil naniniwala tayo, even po yung lakas, even po yung ating enerhiya, yung ating pagnanasa, natapusin ating mga trabaho, galing pa rin sa Diyos. Bilang patunay, narito po sinasabi ng Philippians chapter 2 verse 13. For it is not your strength, but it is God who is effectively at work in you, both to will and to work. That is strengthening, energizing, and creating in you the longing and the ability to fulfill your purpose for His good pleasure. So isipin mo, kahit po may pinapagawa ang Panginoon sa atin, you must believe this. Yung lakas, yung energy, yung passion, hindi galing sa atin yun. Biyaya pa rin po yun. And then pag tayo po ay naisa katuparan natin yan, kaya po maimportante talaga, huwag nating inaangkin yung glory. Sabihin natin talaga, pag may buhati sa atin, ang ganda naman ng trabaho mo, ang ganda naman at natapos mo itong assignment mo, anong sasabihin natin at the end of the day? To God be the glory. Walang yabang, wala tayong piniflex natin, lahat sa Diyos. It's all by God's glory for His it's all by His grace, I should say, for His glory. Sabi po sa atin ng mga ngaral, chapter 9, verse 11, basahin ko sa Mabuting Balita Biblia. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito, ang mabilis ay hindi siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Kasi nga tayo ay sinanay ng mundong ito na dapat ikaw ay malakas,
ikaw ay mayaman para magwagi ka sa buhay na ito. Marami ako nakikita sa mga posts sa Facebook, nakakalungkot eh. Dahil nga po tinanggap nila yung sinasabi ng mundo, pag wala ka daw pera, ikaw ay walang kabuluhan. Hindi po. If you have Jesus in you, you've got everything. Daig mo pa ang SM. Amen and amen. So tayo po ay sinanay ng mundo na dapat malakas ka, dapat nasa iyo ang ikaw ang pinakamabilis, ikaw ang pinakamatalino. Kaya po ang mundong ito, dami mga competition, mga programa sa television, talagang i-flex mo yung lakas mo. Pero tayo mga mananampalataya, kapag malinaw sa atin na ang Diyos ang naglalagay sa atin sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon at sa tamang mga taong ating kakausapin. At kapag tayo po ay nakuha natin na pagpala tayo sa mga business deals natin, ano pong sasabihin natin at the end of the day? To God be the glory. Sa Diyos ang papuri. Amen. So ito po yung buhay na talagang hindi tayo nagmamadali. So ano yung ritmo natin? Anong gusto mong pabatid sa atin ng Panginoon? Yung ritmo natin, naglalakad tayo. Kasi kung maalala ko lamang po, kung babalikan natin sa kasaysayan, even po ang Panginoong Hesukristo, nung siya po ay nagmi-ministeryo dito sa lupa, hindi naman po siya tumatakbo eh. At ayon din po sa mga eksperto, sa mga medical experts, kung gusto mo raw pong magbawas ng timbang, okay din po yung mag-bike po kayo or tumakbo. Okay din po yan, wala pong problema. Pero the best exercise ay paglalakad. Sabi nga po ng Biblia, kung mababasa natin, di po ba, ay napaka-importante ng paglalakad. Kasi pag naglalakad ka, marami kang nagagawa. Naalala ko po nung araw nung ako ay naghahanap buhay pa. Nung ako ay, ang amin pong opisina ay nasa Karuhatan. Medyo may kalayuan po yan, sa Valenzuela po yun. Pero it's still part of Metro Manila. Yung Karuhatan po ay, nandun po yung office namin. Pagbaba ko sa kanto ng Karuhatan, nilalakad ko na lang po yun, although pwede ka namang sumakay. Pero natutuwa ako kasi sa daddy ko. Ang daddy ko rin po ay palalakad. Kaya po, ang daddy ko, mas slim sa akin yun eh. So sabi ko, gagayahin ko talaga ang tatay ko para gusto kong mapanatili yung pagiging slim. Noong araw yun, ngayon medyo nagkakaroon ng tiyan eh, pero ibinabalik po natin ang paglalakad. And then, nung lumipat po yung aming office, mula sa Karuhatan, lumipat kami sa Ortigas. At ang amin po opisina ay nasa One Corporate Center. Ito po ay nasa dulo, kung di ako nagkakamali, ng Meralco Avenue. So ako po ay nag-MRT, bababa ako ng Shaw Boulevard. So from MRT, Shaw, taas ng binababaan mo, no? Lalakad ko lang yon. Nilalakad ko na po yun patungo sa One Corporate Center. Kapag ako po ay pumapasok, at marami po nagaganap kapag ako po ay naglalakad. Ganyan din po ang Panginoon, kasi mababasa natin sa Matthew 14 verse 25, Jesus walked on water. Wala ka mababasa, Jesus ran. Ang alam ko po, mababasa lang natin na tumakbo ang Ama dun sa tagpo sa prodigal son. Pero in Luke chapter 24 verses 13 until 29, Jesus walked with his disciples patungo sa Emmaus. So masaya po at masarap talaga maglakad kasi hindi ka nagmamadali eh. Ang sarap nung ritmo mo, yung facing mo, mabagal lang. At marami kayong pwedeng pag-usapan. Kami ni Mrs. pag naglalakad, ang dami namin napapag-usapan. Maraming mga pagkakataon, binabalik-balikan nyo yung inyong mga nakalipas. At ito po yung nangyayari sa panahon ng ating paglalakad. At alam niyo po, isa pang magandang na-realize ko rin po, nung ako po ay tinawag ng Panginoon at nagkaroon po ng kapahayagan sa biyaya, na kapag tayo pa rin naglalakad, it's a wonderful opportunity for us to pray. Kasi ang pananalangin din po, naniniwala ko, ay pagsabay sa lakad ng Panginoon. Amen? Yung bang tipong na-realize mo na yung yoke ng Panginoon ay isinusuot mo sa iyo. So kung paano siya maglakad, yun din po yung ritmo, yung tempo ng iyong paglakad sa Kanya. At kapag kayo po ay sumasabay sa paglalakad ng Panginoon, ang tawag po dito ay langit. Kasi marami nga kayong pwedeng pag-usapan, maraming pagkakataon na pwede mong ilahad sa Panginoon, pwede mong ibuhos, ibulalas, ang lahat ng iyong mga kagalakan man yan. Pwede rin pong ang inyong mga paglalambing. Pwede mo rin sabihin sa Panginoon lahat ng iyong mga pasakit, talungkutan, at mga hinaing. Pwede po iyon kasi one time, meron po nagtanong sa akin, Pastor, pwede bang questionin ng Panginoon? Pwede. Huwag po kayong matakot sa Panginoon kung meron kayong daladalahin kasi yung iba natatakot magtanong sa Panginoon or questionin siya. Pwede po ito at gamitin po natin ang pagkakataon para manalangin. At sa gabing ito, inaalam natin, sasagutin natin hanggang mamaya, why do we have to pray? Kahit na alam po ng Panginoon ng kahilingan na natin o naisin natin sa buhay,
Why pray? Ito yung alamin natin. So mga kapatid, when you pray, kapag kayo po'y naglalakad, lalo tigit sa mga kaibigan natin, gustong-gusto naglalakad, samantalahin po natin ang pagkakataong yun. Ang ganda ng ritmo mo pag naglalakad ka. So, ako ginagawa ko yung pag naglalakad po ako. Halimbawa, hindi ko rin kasama si Mrs. Nagpipray ako, kinakausap ko ang Panginoon. At pwede mong ilahad, ibuhos at ibulalas lahat ng iyong mga gustong sabihin sa Panginoon. Pwedeng kagalakan mo, pwede ang iyong mga paglalambing, pwede ang iyong mga kabigatan sa puso, kalungkutan, kasama po ang mga hinaing. Sabi ng Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication. So instead po na ilagay mo lahat ng mga sama ng loob mo sa Facebook, doon ka mag-rant, imbes na gawin mo yon, sabihin mo sa Panginoon. But the difference is, pag tayo po yung nag-pray, it should be with thanksgiving. Ito pang kaibahan natin. Let your requests, take note requests, plural, be made known to God. Huwag niyong kikimkimin po iyan. Amen. Kaya pagdating ko po, alam niyo, pagdating ko na sa studio, pagdating ko na po dun sa aming office, excited na ako, ready na ako mag-broadcast. Kasi nakausap po ng Panginoon Ang sarap ng pagkakataong yun. Wala akong idle moment. Sayang kasi ang pagkakataon So, episode po natin today, yung question natin, ilalahad ko sa Tagalog, bakit ba kailangan pa nating manalangin? Kung alam naman ng ating Ama, ang ating pangailangan bago pa man natin ito sabihin sa Kanya. So, 3 sagot. O gawin ko ng 4, 4 na sagot. Bakit po kailangan natin manalangin kung alam naman ni Aba yung ating nilalaman ng puso, yung ating mga pangailangan. Una po, ito yung panahon na ating pakikipag-ugnayan sa ating Ama sa Langit sa pamagitan ng pananalangin. Ika nga po ng kasabihan, kung may karelasyon, natural na may komunikasyon. Meron ka ba namang relasyon na uunlad kung hindi ka nakikipag-communicate? It doesn't make sense. Sasabihin mo meron kang relasyon dito sa taong ito, pero wala kang communication. Same with God. Ganun din po ang principle. Kung meron kayong relasyon sa Diyos, samantalahin po natin ang inyong pakikipagkomunikasyon. That's number 1. Number 2, sa pamagitan po ng pananalangin, ipapahatid po natin sa Diyos ang lahat ng nilalaman ng ating mga puso. Pwedeng kagalakan man yan, kabigatan, and even po hinaing. Kahit po yung mga katanungan niyo sa Panginoon, mga questions niyo sa Panginoon, pwede niyo ilahad. Of course, once again, Philippians chapter 4, verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. At number 3, sa pamagitan din po ng pananalangin, ay nailalahad natin at naihahatid natin sa Diyos at binibigay din sa atin ng Diyos ang kanyang kapayapaan. Wow! So, ibig sabihin, tayo rin po ang beneficiary. Kung merong kabigatan, ilahad mo sa Panginoon, lahat. At asahan nyo, ang kapalit po nito, kapayapaan na sadyang hindi po maipaliwanag ng mundo. Ito, sundan natin yung binasa natin kanina sa verse 6 ng Philippians chapter 4. This time, verse 7 naman po tayo. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya po nawawala na po yung takot natin sa puso. Paano natin naisakatuparan po ito? Nung panahon na inilahad mo sa Diyos ang iyong mga takot, pangamba sa buhay. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen. At number 4, sa pamagitan po ng pananalangin, pinapakita mo sa Diyos at pinapaalam mo sa Diyos, Lord, wala akong kakayahan. Sinasabi mo sa Kanya, in essence, ikaw ang Diyos ko. Sa ganang akin, wala akong magagawa. In other words, pwede mo sabihin sa Panginoon, when you pray, pinapahatid mo sa Kanya yung mensaheng ito, Lord, 0% me. I can do nothing without you. 100% you. Yun po yung ika-4 na dahilan. Amen. So napakabuti po talaga ng Panginoon. At naisin po niya, kapag meron kayong mga daladalahin sa buhay, may mga suliranin na dumarating po sa atin, maaaring galan po sa kalaban, o maaaring tayo po may kagagawan. Alam mo, napakabuti po ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sa tao, pag may problema ka, pwedeng sabihin ng kaibigan mo, sige, paghatian natin yung problema. Huwag naman lahat pag may ibibigay sa akin. Pero sa Panginoon, gusto niya ibigay mong lahat. Ganong kabuti ang ating Diyos. Sabi po ng 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all, take note, hindi po some, casting all, yung pong word na casting dito ay pwedeng paulit-ulit, hindi po once lang. Casting, present progressive tense. All your care upon Jesus. Why? This is the reason, for He cares for you. Wow, kung bakit po natin ibibigay lahat ng ating mga pasan-pasan sa ating Panginoon Hesukristo, ang dahilan, dahil siya ay nagmamalasakit sa iyo. Now, bakit siya nagmamalasakit sa iyo? Bottom line,
because He loves you so much. Amen. Alam nyo, sa kasaysayan, napapansin ko rin po sa akin may bahay at sa iba pang mga kababaihan sa aming church. At sa ilan pong mga nababalitaan ko rin mga kabatchmates ko, mas mahaba ang buhay ng kababaihan. Would you agree with me? Kesa sa mga kalalakihan, alam niyo po ang kanila pong sikreto. Alam ko hindi naman sikreto na po ito eh. Kasi kapag sila po may problema at suliranin na kinakaharap, kagad nila po itong iniiiyak para maibulalas yung kanilang mga daladalahin sa buhay. Salungat po ito sa ating mga kalalakihan. Kapag meron tayong mga problema kinakaharap, feeling natin macho ako eh. Hindi tayo umiiyak. Pero delikado yun ang ginagawa natin kung bakit po marami mga kalalakihan ang kaagad namamatay. Kinikim-kim sinasarili yung problema. Ayaw din sabihin sa Panginoon, itong problema ng mga Israelita nung araw eh. Pero alam niyo po ba, kahit po nag-groan kayo, kahit yung, oh Lord, prayer din po yun eh. Lalo tigit sa i-address mo ang Panginoon, Lord, hirap na po ako dito. Alam niyo, pag hindi niyo ginawa po iyan, at hindi mo iniiyak kasi ang feeling mo, nako, pastor, hindi ako basta-basta bumibigay eh. Hindi po, masama yan. Alam niyo po, hindi kabawasan ng pagkalalaki yung umiyak sa Panginoon. Kaya po yung mga hindi umiiyak, kinikim-kim at sila sarili yung problema nila. Maaari po magtuloy-tuloy ito sa paglalapo ng inyong kalagayan sa puso. At yung iba nga po ay inaatake na sa puso. So panawagan po sa mga kagaya kong kalalakihan na nanonood ngayon, hindi po kahinaan at hindi po makakasama sa atin na tayo po'y umiyak kung may problema. Lalatugit, umiyak tayo sa Panginoon. Amen. Sabihin po natin, ang lahat sa Panginoon, casting all your cares upon Jesus. Kung ang ating Panginoon nga po umiyak tayo pa kaya? Ano pong sabi ng pinakamaigsing talata sa Biblia? John 11:35, Jesus wept. So, bakit kailangan natin iyak? Ba't hindi natin dapat kimkimin? Kasi po, kalooban ng Panginoon na gusto niya ang puso natin ay malaya mula sa anuman pong mga kabigatan sa ating kaluluwa. Kasi pag ito pong kabigatan ito sa ating kaluluwa, ay kinimkim mo at sinarili mo, hindi mo ipinahayag sa Panginoon sa pamagitan ng pananalangin, maihahayag po ito unti-unti yung sakit o karamdaman sa inyong physical na katawan. Hindi po naisin yan ng Diyos para sa atin. So ang gusto ng Panginoon sa atin, ibigay nating lahat. Sige nga po, pakilagay sa ating comment section, ibibigay ko ng lahat sa Diyos ang lahat ng aking mga kabigatan. Once again, let's go back to 1 Peter chapter 5, verse 7. Casting all your care upon Him. Why? Because Jesus cares for you. Now, take note of the word casting. It's in present progressive tense. Hindi po siya past tense. Hindi po siya once lang. Casting, ibig sabihin, kapag may dumarating na problema sa inyo, pwede mong ibigay lagi sa Panginoon. Huwag po kayo mag-atubili sa Panginoon, tatay natin siya, anak niya. Ako po, pag may problema yung mga anak ko, tinatanong ko sila kami mag-asawa. At masaya po ako kapag ibinabahagi po nila sa amin yung kanilang mga daladalahin. Ibig sabihin, nagtitiwala sila sa amin. At bilang ama, ayaw po namin, bilang mga magulang, kasama ko na yung misis ko, ayaw po namin makita yung mga anak ko na malungkot. Hindi po kasi kami sanay ng ganun. Sanay po kami sa bahay. Pag kumakain kami lalo tigit, masaya kami, maingay po kami. Maraming nagaganap po kapag kami nasa hapagkainan. Masaya. Pero pag tahimik sila, naninibago kami. Bilang mga magulang, ayaw namin ng ganun. Now, take note of the word casting in this passage. Once again, let's go back to 1 Peter chapter 5, verse 7. Alam niyo po ba, yung casting dito, in Greek, kasi po ang New Testament, for your information, is written in Greek. So, ano ibig sabihin ng casting po dito? It's epiripto. Ano ibig sabihin ng epiripto? To throw upon. Alam niyo sa malalim na Tagalog, hindi ko alam kung ito ay, of course, sa Tagalog, ihagis. Or baka hindi ko alam kung Tagalog yung word na to, baka na Espanyol Itcha. Now, ano pong revelation sa atin dito? Kapag meron pong binibigay ang kalaban na problema sa inyo at na-realize mo, it's a problem. Ano gagawin natin? I-itcha po natin sa Panginoon. Huwag niyo pong kikimkimin, huwag niyo papasanin yan, mabigat sa inyong balikat yan. Now, paano natin i-itcha or throw upon? Paano natin ikakast sa Panginoon? Paano natin ipiripto? It's through prayer. Kaya pala, nagpipray tayo. Amen. Ang galing ng Panginoon, no? So, ito yung means po niya, o yung means natin para i-epiripto. Pag nakita natin, may binabatong kalaban, it's a problem. Anong gagawin natin? Mga kapatid, itcha mo rin.
ibigay natin sa Panginoon. Itcha natin. It's a problem. Hindi po ito para sa atin. Alam mo yung mga problema, ay ng Panginoon, dinadala mo yan. Kasi mabigat yan eh. Gusto ng Panginoon, pag tayo po nandito sa ating buhay sa araw-araw, para ka namamasyal eh. Mahirap yung may dala-dala ka. Na subukan nyo na po bang mamasyal sa mga mall, may dala-dala kayong dumbbell. Mabigat yun, di ka mag-i-enjoy. Or meron kang pasan-pasan, kahit po 1 kilong bigas yan, mabigat yan. 1 kilo, hindi naman ganyan siguro, no? Isang kaban na yan eh. Pero mabigat pa rin pag may daladalahin ka. So ang gusto ng Panginoon, pag may hinahagi sa iyong kalaban at na-discover mo it's a problem, ano gagawin natin? Itcha mo sa Panginoon. Huwag niyo pong dadalhin yan because He cares for you. Now, dito na tayo. Balikan natin question natin at dalayan ko po meron kayong sagot. Now, why pray if God knows what you need before you ask Him? Magandang tanong po ito. Ito po ang nakakalungkot. Napapansin ko marami mga mananampalataya na hindi na ngayon prayerful. Alam niyo kung bakit? May paniniwala sila. Ito po yung pangaraniwang iniisip ng mga, of course, ng mga tao. No? Lalo tigit, meron pong ilang mga mananampalataya ako nakakausap. Sabi nila, kung alam naman ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, bakit pa ako mananalangin, Pastor? Meron din nagsabi nito sa akin. Alam niyo, Pastor Alberto, kung kalooban naman po ng Diyos na ibigay niya sa akin yan, yung aking kagustuhan, siya naman ang masusunod dahil He is sovereign, dahil He controls everything. Now, by the way, yung pong word na sovereign or sovereignty, it doesn't mean na He controls everything. Wala kang mababasang ganun because our God is not a manipulative God. Kasi po, pag tinignan niyo yung word na sovereign or sovereignty, dito po nagkakaroon ng problema ang mananampalataya. Wala po kayong mababasa sa Bible that He controls everything. Amen. Even po sa dictionary, alam niyo po ibig sabihin ng sovereign or sovereignty sa dictionaryo? Even po sa Bible, it means chief, having the highest rank, supreme, absolute, independent. Pero wala kang mababasa na manipulative or He controls everything. Hindi po. Hindi po ganun ang Diyos. So, dahil po sa paniniwala, bakit pa ako magpipray? Alam naman ng Diyos ang lahat. Tuloy, ang ilan po sa mga mananampalataya, hindi na rin po sila prayerful dahil po sa maling paniniwalang ito. Now, let me give you ilan po sa mga masasayang katotohanan. Bakit po kailangan nating manalangin? Ibig sabihin, you are in agreement with God. Now, let me give you these verses. Mabilisan lang po. Dito, bibilis ako ng konti dahil anong oras na rin po para gusto ko pong ibigay sa inyo mga talata na babaunin ninyo at magbibigay po ito sa inyo ng kalakasan. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sundan po natin na Matthew 7 verse 11. If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him. Amen. So, ito po mga verses na ito. Let me give you mga verses na lang, no? Luke chapter 12 verse 32, John 10 verse 10, Hebrews 6:14, 3 John 1:2. Ito po yung nagpapatunay na bakit hindi ka mananalangin? Ang ganda po ng pakay ng Diyos para sa atin. Sabi po ng Luke 12:32, do not fear, little flock. Kinakausap ka niya bilang kanyang anak. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sabi po ng John 10 verse 10b, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Wow! Sundan po natin Hebrews 6:14. Saying, surely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. And of course, atin pong key verse, yung ating theme verse sa ating programa, 3 John chapter 1 verse 2. Hindi pa po tayo tapos Kasi yung iba akala nila tapos na Pag binabasa ko ito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So going back sa ating question, why pray if God knows what you need before you ask Him? Now, this is our answer. Matatagpuan po natin sa Matthew chapter 6 verses 8 until 9. Ito po ang nagsasalita dito ang ating Panginoon Jesucristo. Marina po sinasabi niya dito, alam ng iyong Ama sa langit. Actually, ang tinawag niya dito, ang Diyos hindi lang basta hindi lang basta Diyos Sabi niya, alam ng inyong Diyos. Alam ng inyong Ama. Hindi pala Diyos. Talagang very intimate. Gusto pinapakilala ng Panginoon Jesucristo dito na ang Diyos na lumanang ng langit at lupa. Hindi lang basta siya Diyos. Sa atin po siya ay ating Ama. So alam ng inyong Ama ang inyong pangangailangan kahit bago pa man ninyo hingin. Now, mababasa natin dito. So, kung alam na po ng Panginoong Diyos ang ating mga pagnanasa o pangangailangan sa buhay, kailangan pa ba natin manalangin? So dito natin matatagpuan yung sagot. Let me read to you itong mga talatang ito. Verse 8 po tayo magsimula ng Matthew chapter 6.
Therefore, do not be like them. For your Father knows the things you have need of before you ask Him. So alam na pala ng Diyos eh. Anong sabi ng verse 9? In this manner, therefore, pray. Hindi po sinabi ng talata, for your Father knows the things you have need of before you ask Him. In this manner, therefore, do not pray. Hindi niya sinabi yun. Ano po sabi niya in verse 9? So kung alam na po ng Diyos yan, anong gagawin natin? Sabi ni Jesus, alam ng inyong Ama sa langit, in this manner, therefore, pray. So kung batid po ng Diyos ang mga pangailangan natin, let's pray. Kasi bakit po tayo nagpipray? Kasi po, muli po, alam po ng Diyos ang lahat. Kasi bilang mga free moral agents, tinataglay po, binigay sa atin ng Panginoon yung ating free will. Gusto po ng Panginoong Diyos na i-exercise po natin yung ating free choice. Kasi po nire-respeto tayo ng Diyos. Bagaman alam po niya ang ating pangailangan bago pa man natin hingin ito sa Kanya, pero dahil tayo po ay mga individual, as free moral agents, gusto niyang marinig sa atin. Sabihin natin sa Kanya. So ibig sabihin, pag sinasabi natin sa Diyos ang ating pangailangan, this is prayer already. Na bakit tayo nagpipray? Kasi pinapakita po natin, na-exercise natin yung ating free choice, pinapakita natin sa Panginoon that we are in agreement with Him, tayo po ay nagpa-participate, tayo po ay sumasang-ayon, tayo po ay nakikiisa sa Kanyang pagnanasa sa atin. So, ibig sabihin, tayo po ay naniniwala na yung Kanyang pagnanasa at layunin at na, kung saan ay inilaan na niya sa atin, ito po ay sadyang makakabuti sa atin. So, ang tawag po dito ay pananampalataya. Sa English, of course, it's faith. Kasi when we pray, alam niyo po ba, pag tayo po ay nasa panahon na tayo po ay nananalangin at ibig sabihin, pinapakita natin sa Diyos, Lord, wala po akong kakayahan. I need you. Yun ang sinasabi natin. Di ba sabi ko kanina, in other words, pinapabatid mo sa Panginoon, Lord, 100% you, 0% me. Wala akong kakayahan apart from you. So pag tayo po ay nagpipray, binubuksan po natin yung ating puso, binubuksan din po natin ating mga isipan, binubuksan natin ating mga kamay para tanggapin na sa Kanya po magmumula ang lahat ng bagay. At importante, binubuksan natin ating bibig. Bakit? Because sinasabi natin sa Diyos, tayo po ay sumasang-ayon, tayo po ay nakikiisa, at nagpa-participate sa Kanyang mga nais na isakatuparan sa ating mga buhay. Amen at amen. At naniniwala tayo na lahat ng Kanyang mga pagnanasa sa atin na ating inihingi pa man bago natin sabihin, ito po ay sadyang makakabuti sa atin. Amen. At maniwala tayo na ito po ay sadyang inilaan na, take note past tense po. Inilaan na po niya sa atin. Amen. So, unahin ko lang. Kuya Apes, pwede natin unahin yung Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. Sundan natin ng Mark 11:24. Maganda tong verse na ito eh. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, ang una po natin gagawin whenever you pray, una, believe. Believe. Paniwalaan po that you receive them. Paniwalaan na tinanggap mo na ito. And then, in God's perfect time, you will have them. So talagang, kasi nga po, di ba, sinasabi natin na nananampalataya tayo that believing that He knows what's best for us. So, pag tayo pa nag-pray, maniwala tayo. At maniwala din po tayo na tinanggap na po natin ito. Then in God's perfect time, you will have them. Galing, ano? Kaya nga po napaka-importante na maintindihan natin bakit po bago matapos yung ating panalangin, we say Amen. Alam niyo po ba yung word na Amen? It came from the root word aman. Ano ba ibig sabihin ng aman? Faith. Kaya nga po bakit tayo naniniwala na we already have them. You've received them, yung pinapanalangin nyo. Kasi po ang pananampalataya, ito po ay pag-asa sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, ba't wala pa? Kaya nga po natin sinasabing faith. Wala pa. Pero naniniwala ka, you already have them. And in due time, in God's perfect time, you will have them. So, bakit tayo nag-amen? Because it came from the word amen came from aman, which is faith. Now, bakit natin sinasabing amen? This is really powerful. Yung pong amen, it means, I agree with you, Lord. Yun ang ibig sabihin nun. I believe. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. At pinaka-mainam pang maintindihan natin, yung definition ng amen,
It's so be it unto me, according to your word, O Lord. So, ibig sabihin, kung ano po yung sinasabi na yung salita, mangyayari ito sa akin. Kaya lang sa nakasanayan sa Tagalog, di ba, siya nawa. Parang walang pag-asa. So, amen sinasabi natin, naniniwala ko, Panginoon, and I'm receiving it. Amen. That's amen. Pinaigsi po ng ating Diyos. So, every time we open our mouth and pray, we are in agreement with God. We are in participation and in cooperation with God. So, nakikipag-cooperate tayo sa Kanya. Ibig sabihin, naniniwala tayo na alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Kaya po, sabi ng Matthew 7, verses 7 till 8, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, receives. And he who seeks, finds. And to him who knocks, it will be open. Amen and amen. Alam niyo, may mga tao po, lumalapit din sa akin noong araw. Sabi mo, Laverne, sa Bible study mo, pag nag-pray ka, ibibigay sa'yo ng Diyos. Kinote mo pa yung Mark chapter 11:24, wala naman nangyari sa akin. Well, hindi ko po sinabi yun, sabi ng Bible yun. And it's true. Now, alam niyo po kung bakit hindi po niyo natatanggap ang panalangin? O hindi po naisasakatuparan ang inyong mga panalangin? Meron pong paalala sa atin dito si Santiago. Kasi, kung tayo po'y nananalangin out of jealousy, alam niyo po ba kapag kayo po'y nagsiselos, sinasabi niyo sa Panginoon, bakit siya meron, ba't ako wala? Parang sinasabi mo ang Diyos, hindi ka fair, Lord. So, alam niyo po, may mga bagay na hindi natin natatanggap kasi alam po ng Diyos na ito po'y makakasama sa atin. Let me give you James chapter 4, verse 2. You are jealous and covet what others have, and your lusts goes unfulfilled. So, you murder. You are envious and cannot obtain the object of your envy. So, you fight and battle. You do not have because you do not ask it of God. Now, meron din po, samantala, meron po mga hindi po tinutugon ng Panginoon dahil meron po tayong mga maling mga motibo sa buhay. At ito po ang bottom line din para po maintindihan natin. Since mali po yung motibo natin, alam po ng Diyos, dahil mahal na mahal ka ng Diyos, pag ito po ay binigyan niya ng tugon ayon sa iyong maling motibo, mapapahamak po kayo. Tuloy po natin ang pagbasa, this time in verse 3, still with James chapter 4. You ask God for something and do not receive it. Now, why? This is the reason. Because you ask with wrong motives, out of selfishness or with an unrighteous agenda, so that when you get what you want, you may spend it on your hedonistic desires. So may mga pagkakataon po na ganito talaga mga kapatid na hindi natin natatanggap yung ating mga ipinapanalangin kasi alam ng Diyos na ito po ay out of wrong motives. Kanina binasa natin in chapter 4 and in James verse 2. Meron kayong maling pagnanasa. Nagseselos kayo. Alam niyo po, masama po ang pagseselos. Once again, sabi ko kanina, as if you're telling God, bakit siya meron, ba't ako wala? Napaka-unfair mo, O Diyos. Hindi po tama po yun. Alam nyo, merong natatanggap ang inyong mga kapatid. Magalak po tayo doon. Huwag kayong mainggit. Kasi meron din po kayong pangailangan, alam ng Diyos na para po sa inyo. Nung araw nga merong nagsasabi sa akin, ay, Laverne, ba't ganyan ang buhay? Mahirap talaga pagpastor, ano? Ang dami mong pinagpipray ng mga sasakyan. Marami talaga ako mga biles na sasakyan. Pinag-pray po ito. Bakit ikaw wala pa? Sabi ko, alam ng Panginoon ang pangangailangan namin. Hindi mo kailangan mainggit. Totoo naman talaga. At ako po, pag meron po sa amin, mga kaibigan ko na pinagpipray ko, meron sila mga bagong properties, you have to be happy for them. Bakit ka malulungkot? Buti nga yung mga miyembro mo pinagpapala at nakikita nila ang pagpapala sa kanila ng Diyos. So tayo po, yung inggit talaga, mapapasama po kayo dyan. Now, meron po mga pagkakataon na may pinagpipray ka, sinagot na ng Diyos, pero hindi ka lang conscious. Kasi marahil nasa iba yung mata mo. For example, kami po nung araw, maisingit ko lang po ito before we end, kami mag-asawa, talaga pong dumating yung panahon na medyo sobrang gipit kami. Nagsara yung kanyang opisina, biglaan, at alam niyo na po yung kwento, dati pong nag-office yung misis sa bangko, nagsara po yun. Ako rin po, sumabay din yung aking tinutugtugan na bawasan. So sabi namin, Panginoon, nung isang pagkakataon na kami po ay nagsimba, talagang hirap na hirap kami noon sa aming finances. And then we prayed, sabi namin, Lord, kailangan namin ng financial assistance. Tapos sumagot ang Panginoon. Hindi namin na-realize, sagot pala ng Panginoon yun. Kasi nung nagsimba kami, isa po sa mga kaibigan namin, may nagbigay sa amin ng regalo. We were expecting na, of course, since we prayed for financial assistance, dahil meron po kami inaasa na magbabayad sa amin at tinrabaho naman namin. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa amin,
Meron siyang sagot na hindi namin alam na yun na pala yung sagot niya. Alam niyo po yung natanggap namin? Hindi pera, hindi bayad. May nagregalo sa amin ng libro. Libro about Proverbs. Isang book lang yan about Proverbs. At ang ganda po na binigay sa aming talata, it's found in Proverbs 3, verses 14 till 16. For wisdom's profit is better than the profit of silver, and her gain is better than fine gold. Verse 15, she is more precious than rubies, and nothing you can wish for compares with her in value. Kung pera po ang natanggap namin or bayad ng mga panahong yon, mauubos ka agad eh. Pero buti na lang, wisdom ang binigay sa amin ng Panginoon. Salamat sa nagregalo. Kasi ang wisdom, alam niyo po, when you wake up in the morning, first things first, sabi ng Biblia, pray for wisdom because it's the principal thing. At ang wisdom po si Jesus Himself. So, yung pera nauubos eh. Pero nung natanggap namin ang biyaya ng Panginoon, doon na po nagsimula din eh. Ginamit ng Panginoon yung mag-asawang ito na nagregalo sa amin ng aklat na ito about Proverbs ng Panginoon. Doon na nagsimula ang mga revelation sa amin. Yung wisdom, hindi po mauubos yan. Ang pera mauubos. Amen. So mga kapatid, ang sabi po ng Proverbs 3:14 till 16, long life is in her right hand, in her left hand are riches and honor. Wow! Ang ganda talaga pong ibibigay ng Diyos sa inyo. It's beyond what you imagine or expect. Praise God. Buti na lang. Hindi po yung hinihingi namin yung ibinigay. Ibinigay ng Panginoon yung mas matindi pa sa inaasahan namin. Amen and amen. Now, dito po, gusto ko lang pong samantalahin po ito. Alam niyo po, nung minsan pong lumapit ang Panginoon, mababasa natin ito sa Mark chapter 10 verses 51 until 52 na meron siyang nilapitan na isang bulag. Alam niyo po, pag lumalapit ang Panginoon sa atin, ito rin po ay, pag nakipag-usap siya sa atin, pananalangin. Basahin natin, may magandang revelation po dito. So Jesus answered and said to him, what do you want me to do for you? So, alam po ng Panginoon Hesukristo na bulag itong kanya kausap, pero hindi niya kagad binigyan ng paningin. Now, doon pa rin tayo sa verse 51, kuya. The blind man said to Jesus, Rabboni, that I may receive my sight. So bakit tayo nagpipray? Gusto ng Panginoon marinig yung ating nilalaman na ating mga isipan at ng ating puso. And then, pagdating sa 52, then Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. So kung anong pong pinapananampalatayahan natin, it will happen according to your faith. Amen. And immediately, the blind man received his sight and followed Jesus on the road. Amen. Galing ano? So kaya pala gusto ng Panginoon, naririnig yung boses natin. Buksan natin ating mga labi. Ito po yung pananalangin, pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At the same time, pag nagpipray tayo, binubuksan din natin ang ating mga puso. Para ilahad sa Kanya yung ating mga kagalakan, hinaing man yan, pwede po yun. And then, binubuksan din natin ating mga kamay. Ano pa pinapakita natin sa Panginoon? Sa pagtanggap. Whenever you pray, believe that you receive them and it will happen to you. Amen. So yun pala yun, no? Binubuksan ang bibig, binubuksan ang inyong mga puso, binubuksan ang inyong mga kamay. Kaya tayo nagpipray at tinatanggap natin ang biyaya na nanggagaling sa Panginoon. So let's go back to our question for tonight. At maraming salamat sa Panginoon sa kanyang mga kasagot sa atin. Why pray if God knows what you need before you ask Him? So this is our solution. Because when you pray, you are believing God that He already provided your every need. And that's why we always thank Him in advance. Kaya po pa nagpipray tayo, hindi tayo nagmamakaawa. Hindi. Because we are thanking God in advance. Bakit? Kasi natanggap mo na eh. You have to believe that you received them. And then in due time, in God's perfect time, it will happen to you. Kung ano man po yung pinapanalangin natin. Matthew 6 verses 8 till 9. Therefore, do not be like them. Huwag daw po natin pamarisa ng mga taong walang pananampalataya na sobrang aligaga, sobrang nagmamabilis, sobrang nahihipagsapalaran sa buhay. Tayo po hindi. Marahan lang. Relax lang. Naalala nyo po, even po sa last Sunday, kung kayo po kasama namin, even po yung healing, in Greek, it's Rapha. Healing. Now, para mo makamit ang healing, lagyan mo yung Rapha ng Hesed, the 5th letter of the alphabet. Pag binasa mo na yung maging Rapha, meron ng grace. Alam niyo po ibig sabihin nun, yung Hebrew word na yun, in English, that's relax. So gusto ng Panginoon, tayo po hindi nagmamabilis. Relax lang. Amen. So sabi po dito, therefore do not be like them. Once again, verse 8 na Matthew 6,
For your Father knows the things you have need of before you ask Him. And then verse 9, in this manner, therefore pray. And one last verses po. Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing. So yung mga kinatatakutan daw po natin sa mata ng Panginoon, this is nothing, this is nonsense. But, imbes na matakot po kayo, ang dapat natin gawin. But in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Nang sa gayon, sabi ng verse 7, and, pakilagay yung verse 7 kuya. 6 lang ba yan? And the peace of God, basahin ko na lang po, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen and amen. So yan, maraming salamat mga kapatid. So yung kapayapaan ng Diyos ang sa atin, which surpasses all understanding, will guard yung ating po mga puso at ang ating isipan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So maraming salamat sa Panginoon for giving us this message. So bilang mga mananampalataya, hindi tayo yung mga taong aligaga, natataranta. Hindi ikaw yon, because ikaw ay sumasabay lang sa yoke ng ating Panginoon. Malumanay. Ang ganda ng ritmo natin, laging nasa timing. Para graceful. Ika nga sa mga sumasayaw, ang sarap pinapanood ng may mga graceful moves tayo. Hindi yung mga ninja moves. Yung mga ninja moves kasi, mabilisan masyado yan. Tayo po graceful lang. Amen. At tayo po may nagbibigay sa atin, nagpapabigat sa atin, nagpapabilis sa ating tibok ng puso. All you have to do, you have to pray. Amen. So mga kapatid, I would like to pray for you. Ito po yung pamamagitan natin at napakasimpleng sistema ng Diyos para kayo po ay maranasan din po ninyo ang kapahingahan sa buhay. Kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon, sayang naman. Napakaganda po ang pagkakataon nito ngayon. Sabi po ng Biblia, now is the day of your salvation. So all you have to do kung gusto niyo po maranasan ang buhay na marahan, puno-puno ng kapahingahan, kapayapaan, relaxed. Maganda po kayo po ay magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Now, sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart that He was raised from the dead, you shall be saved. So, pwede po ba? Nasabahan niyo po ako at sabayan niyo po yung panalangin ito bilang pagpapahayag po na kailangan ninyo ng kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede po ba yan? Sige po, sabayan niyo po yung panalangin ito. Sabihin niyo po sa inyong puso, buksan ang inyong mga labi. O Diyos, kinikilala ko po na ako'y walang lakas, walang kapangyarihan sa napakabilis na tibok ng mundong ito na ayaw kong sabayan dahil napapagod na po ako. Kaya naman sa oras pong ito, tinatanggap po ang iyong bugtong na anak na si Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na siya po ang tugon sa aking buhay na nagmamabilis sa isang buhay na punong-puno ng kapaguran. Kaya naman, Panginoon, Jesus, tinatanggap kita bilang aking hari ng aking buhay. Dahil naniniwala po ako sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Winakasan na ang kasalanan ko. Salamat, Ama, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kapatid, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, umasa po kayo po ay anak na ng Diyos at nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So, mabuhay po tayo, mamuhay tayo ng may tamang ritmo, sumasabay sa tiyempo ng paglakad ng ating Panginoon. At nais ko naman po ipanalangin kayo po mga mananampalataya na at napagtanto po natin, we've come to realize na ayaw pala ng Panginoon na tayo po'y aligaga. Gusto niya okay tayo, ayaw niya na tayo po'y natataranta. Ayaw niya na tayo po ay maraming kaabalan sa buhay. Kasi eventually, kapag ang inyo pong kaluluwa ay sobrang pagod, magkakaroon po ng problema sa inyong mga katawan. Magkakaroon kayo ng karamdaman at sakit. So I would like to pray for you at angkinin po natin ang kapahingahan na dulot sa atin ng Panginoon. Aba, we thank you, Lord, sa aming kapatid na nanonood sa ngayon. Marahil first time po niya, pero siya po'y mananampalataya na. Pero siya po'y napagpala sa aming mga pinag-usapan na ang naisin mo sa aming buhay ay buhay na marahan, hindi nagmamadali. Buhay na may kapahingahan at hindi po aligaga. Buhay na puno-puno ng kapayapaan at hindi po natataranta. At ito nga po ang naisin mo sa buhay namin sa lupa. Bagaman, ang buhay po sa mundong ito ay ang tao po ay nagmamadali. Pero kami po ay makikita sa amin ang ritmo at tamang tiyempo sa paglakad kasama ng aming Panginoon. At ito po ay naisa sa katuparan din po namin sa pamagitan ng aming pakikipag-ugnayan, sa pamagitan ng aming
tuwirang pananalangin sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po. At dalangin ko po sa kapatid na ito, marahil siya po ay may karamdaman. Panginoon, kausapin niyo po siya at maranasan niya na kung bakit po nagkakaroon siya ng karamdaman ay dahil sinasabayan niya po ang ritmo ng mundong ito na nagbibigay sa kanya ng masidhing kapaguran. Salamat, O Diyos, dahil inihatid mo na sa amin sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo, ang buhay na punong-puno ng kapayapaan. At inaangkin din po namin dahil ito po ay kanyang iniwan at ibinigay na sa amin. Noon pa man, maraming salamat po sa isang buhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, at kapahingahan. Ito po ang aming panalangin at ipinagpapasalamat na po sa inyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Now mga kapatid, nagbabalik tayo. Tayo po nasa uling bahagi na ating programa at maraming salamat po for joining me tonight sa mga kaibigan natin na alam ko marahil kanina nung dumating kayo, medyo may pagod tayo pero praise God, ano? Hindi po gusto ng Panginoon na tayo napapagod. Kaya kung kayo po ay pagod, you pray. Sabihin natin sa Panginoon lahat ng ating mga daladalahin sa buhay. Amen? At maraming salamat po muli in advance kung kayo po napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan. Pwede po bang paki-share yung ating programa? Nang sa gayon, marami rin po ang maranasan ang kapahingahan sa kanilang pagod na katawan. And before we say goodbye, gusto natin batiin ng happy day or happy watching kay sister po ba siya, ma? Sister Chris Cristobal from Los Angeles. And si Brother Orlando Peralta. Maraming salamat po for joining us tonight. At salamat po kayo po ay napapagpala sa ating mga pinag-uusapan. At marami pa po tayong pag-uusapan. Kung kayo naman po ay naghahanap ng church, please join us every Sunday 9:30 po dito sa ating itong church natin. It's located in Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. And bago ko makaligtaan, on Friday, meron po tayong ilo-launch na isang napakagandang, actually maiksi lang po ito, na testimony ni Brother Makoy Alcantara. Ang ganda po ng kanyang testimony. At nilapatan din po natin ito na isa pang awitin na hindi naman po namin ito, hindi po ito available sa Spotify, but ito po ay available sa YouTube. Ito pong awiting na hindi ipinagkait, sinulat ni Brother Albert Ojero. At panoorin po ninyo Friday ng ito po ay January 31st at 7 in the evening. At mapapanood po sa ating YouTube channel. Kuya, no? YouTube channel ng Solution Grace Church. So ito po yung napakagandang testimony ni Brother Makoy Alcantara. Naku, mapapagpala po kayo. At ito po ay napakinggan na natin, napanood natin nung aming anniversary. Kasama po nung song. May konting teaser po nung song. Pero ilalabas din po namin to eventually sa mga darating na panahon. Hindi ipinagkait. Inawit po ng yung atin pong praise and worship sa ating church, Solution Grace Church. At maraming salamat kay Sister Maylene Petalino Magade. Maraming salamat po for joining us tonight. Sister Rose CMZZ. Thank you po, Pastor Lorenzo, sa napakagandang mensahe. Napagpala po ako. Maraming salamat din po sa inyo. Kay Pastor Arnel Aquino, maraming salamat po for joining us today. Sister Lizelle Flores Pelotin, and marami pang iba. At Sister Nika Encarnacion, Brother Joel and Noel Castro, si Ate Amiel. See you tomorrow, Ate Amiel. And once again, happy birthday and happy anniversary kina Brother Joel and Sister Sally. Kami po ay nakikigalak sa inyo. And gusto ko rin pong pasalamatan si Brother Ver Cuevas, Sister Lani Diesta, Rosemary Casoko, Sister Rosemary Casoko, maraming salamat po. Sister Jacqueline Salvador, Sister Emma Santulan Santos, maraming salamat po. Sister Judeline Tagara Fernandez, Brother Antonio Adarlo Baliwag, Sister Nonora Dacumos, Sister Medi Remo, si Nanay Medi, nanonood pala, si Nanay Medi ito. Brother Fidel Gabiola, Sister Lilian Macaraeg, Sister Dan Guevara, maraming salamat. Of course, Sister Norma Vitales, Sister Anding San Andres, Sister Marisa Remo Paganpan,
At marami pang iba. Naku, marami po. Kulang na kulang ang ating oras. Pero pinakamahalaga po ay napagpala kayo. So, please pakishare po yung ating broadcast. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, si Mami Jo, si Ate Yani, and of course, ang ating technical director, si Kuya Aves. Nagpapasalamat po kami. At salamat din po dahil kami po ipinapanalangin nyo at tutuloy-tuloy po ang ating programa every Tuesday night at 7:30. So sa ngalan po ng aking pamilya at ng aming church, we thank you. At nais pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!